po tayo po ay makakatanggap ng tulong galing po sa probinsya sa panlalawigan ng Laguna. Amen? Ayan. Kilala niyo po ako? Sino po yung first time lang po ako nakita sa personal? Taas ang kamay. Ayan, at dami. Sino po ang mga taga 3rd District? San Pablo? Ayan. Kalawan? Meron po. Victoria? Rizal? Liliw? Abay, marami din po. Sino po ang taga Lamios? Meron din po. Sige, sa 4th District naman tayo. Sino po ang taga Pila? Marami po. Santa Cruz? Pagsanhan? Meron din po. Nalala ko po. Luciana? Wala. Kawinti? Ay, meron isa. Pakil? Nilaan na po eh. Pakil? Lumbal? Wala na. Sinuluan? Meron na din po. Mabita? Pamil? Ayan. Pinapasaya ko naman po. Ang umaga po. Ako po si Atty. J.M. Carali at kasalukuyan po akong bukal ng unang distrito ng Laguna. Kabisado po ang mga bayan ninyo po dahil ako po ay naglilingkod po bilang lingkod bayan. 23 years old sa public service. Ako, natawag po tuloy si nanay. 23 years old po sa public service. Nagsimula po ang aking panunungkulan nung ako po ay nahalan bilang barangay kagawad po noong taong 2002. Matagal na po, no? At sa pagkakataong yan, ako po ay isang batang scholar po natapos ng pag-aaral po dahil ako po ay scholar. Hindi po ako sobrang talino, pero magaling po ako lumangoy sapagkat ang aming nahibigan sa tabi ng Laguna Bay. At dahil po dyan, tayo po nakatapos ng pag-aaral po. At dahil sa kagustuhan ko po na maibahagi ang aking tinapos na pag-aaral sa ating mga kababayan, ako po nagtayo ng isang sports clinic sa aming lugar po. Taga-Binyan po ako at Santa Rosa. Medyo malayo po, pero ganoon pa man, naniniwala po ako sa long distance relationship. Di ba? At hindi naman po, sapagkat tuwing Lunes po, ako may matatagpuan nyo rin to sa Santa Cruz. Si Atty. po ay 5 taong kagawad ng barangay. Tapos po, lumahong po ako bilang konsihnal po ng bayan ng Binyan City. Naalala ko po, bata-bata po ako doon. Nung nangangamay po ako, ganito po, naalala ko. Ganyan, parang si nanay. Huwag niyong pakilala. Ako po si Atty. J.M. Carali. Anong pangalan ninyo, nanay? Si Nanay Delia. Anong pangalan si Nanay Delia? Ay, nung ako bata pa, 2007, lumaman ako konsihal. Pagkakamay ko po ganyan, sabi sa akin, masyado pa daw akong bata. Baka pinabili na natin ng suka, akala ko hindi manalo. Pero kung tumitin mo sa akin, hindi na ako mabuti sa akin, okay na naman. Kaya baka manalo ka. Yan po. At dami naman ito po ang ating Papalo Vlogs. Ayun pa rin ito po ba kayo ngayon, Papalo Vlogs po. Sabi po stay natin. At ito Papalo, God bless po and more power. Sabi sa akin, mga tsaka naman kasi rin tsura. Awa ng Diyos, nanalo po ako konsehan noong 07. At para hindi na tsumapa sa susunod, nag-aral po ako ng abogasya. Marami po akong batas at ordinansang ginawa po na pinakinabangan po ng aming lugar. Nang dahil po dyan, tayo po ay naging graduate po na konsehan at lumahong naman po bilang board member po ng unang distrito ng Laguna. Dito po nakilala ang ating puting gobernador po, Ramil Hernandez, at ang ating puting gobernador Hernandez po. Alam niyo po ba, dati nagbukan din po siya noong 2016 at nung bukan pa lamang siya, pamarap na niya at pinaklan na niya na magkaroon po tayo ng Laguna Regional Hospital sa lilitan po, tertiary hospital na kung saan ay ito po ay parang Batangas PGH at ginagawa na po ngayon ng batas na. Palakpakan po natin! Gobernador po, Mariano Hernandez. Hindi po si ate, baka akala niyo po siya sa gobernador. Ayan, ako po tuloy. At dire-diretso po ang time ako po mula ng 2016. Marami po batas at ordinansang ginawa po sa ating lalawigan.
At tumutulong po ako sa service tama po ni Governor. Dati-dati, ang Lunes, puno ito lalo. Kasi po, yung mga taga-second district at first, dito din nakapunta. Ngayon po, may sarili na akong tanggapan doon. At mas marami pa po na pagkikikuran. No? Ako po ang chairman ng Committee on Laws, Justice and Human Rights sa Sangguniang Panlalawigan. Bukal po ako ngayon, nandun po yung opisina ko po sa kabilang building. At ako din po ang chairman po ng ating tourism committee. Ako po ay napagbigyan din po na maging chairman po ng mga bukal sa Calabarzon. Ayun po, lahat po ng bukal sa Cavite, Laguna, Batangas, at Quezon at Rizal ay tinututo ako para maging chairman po nila. Bakit po? Sa hindi ko po walang dahilan, wala po isang bata. Dahil ito po kayo sa Kabuano, lahat po ng ordinansa ang batas at resolusyon na kanilang ginagawa po ay sinasaguli sa akin. Ano po ba ang katulad nun? Parang po Vice Governor. Alam niyo po ba ang trabaho ng Vice Governor? Nasa kamay? Alam? Hindi po masyadong alam, no? Pero ito yung pinaka-basic na alam natin. Pag wala kang gobernador, hindi kayang trabaho, may sakit incapacitated, or nakalip, ako po ang spare time. Extra gulo ng gobernador. Paano meron pa? Ang trabaho po ng Vice Governor po ay tumulong po sa batas, involved po sa pagpapatupad ay sa pagpapagawa ng batas. So lahat ng buwan po na asosasyon, gagawa ng batas, ordinansa at resolusyon, ina-aprobahan po ng Vice Governor. Kaya po, si Atty. J. ay pwede na din po maging Vice Governor. Pwede po ba? Ayan, thank you po. At ako po ay naging abogado noong 2022. Isang ganang abogado po, nagbibigay po ako ng pre-legal service. Hindi service legal. So, taas na kamay, sino gusto magkakaso? Taas na kamay. Ayaw, siyempre. Biro lang po yun. At ayaw magkakaso kayo. Pero kung may pagkakataon na tayo ay mga ilangan ng abogado at may kaso at kakasuhan, libre po ang servisyo legal ni Atty. J. para sa mga first and foremost. Mga kababayan po, nasa kamay. Ayan, madami po. No? Pag kayo po, o may kilala po kayong biktima po ng violence against women and children. No? Meron po mga violations po sa revised penal code. Rape, acts of lasciviousness, physical violence po. At natatakot po kayo magsumbong. Wala kayong mapagsumbungan. Isumbong niyo po kayo Atty. J. Libre po ang servisyo legal, payo legal. Tutulungan po mga kababayan. No? Sabi po mga kalalakihan tayo, nasa kamay, mga kalalakihan. Yan. Pag tayo ay biktima ng violence against your wife, sumbong niyo sa akin. Sasamahan ko na kayo mag-sorry sa mga asawa niyo. Di ba po wala tayo batas dyan? Kasi ang mga kababayan po ay natural na minamahal at inalagaan. Amen? Yes. Sino po ang may Facebook taas sa kamay? Ayan. Sino na po ang follower ko sa Facebook? Ayan, may mga follower na. Salamat po sa pag-follow. At may pagkakataon po po pag-follow. Scan na kayo QR code po. Meron po binigay na po niya po sa inyo. Meron po? Wala po? Sir Mike? Wala po? Ay, sige po. Diba niyo po bibigyan ko po ulit kayo mamaya. At follow niyo po yung page ko. Like, follow my page Atty. J. At may magkakataon po kayo. Manalo po ng mga premyo sa page ko. No? At pagdagdagan po ako ng 50 followers today. Kasi po ang dami ninyo. Ang unang 5 na magpipinod sa akin, I love you, future Vice Governor Atty. J. ay makakatanggap po ng premyo. No? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang aking po libre servisyo legal, teka, saan ang bahan namin? Yun po ang dalawang tanong na importante. Maraming servisyo legal. Tuwing Lunes po, dito po. Ayan po, si Mr. Mike. At kasama ko po, ang mga kababayan po na nagpipiligan sa Facebook. Talagang po kayo dyan. Pag ibang araw po, wala ako,
isang mayaman na mabigan po. No? Pero hindi nyo makikita ang pangalan ko daw kasi ang pangalan ko ay mahaba. Magtanggol, Jose, Karain, the third. Kalimutan ko rin naging JL. Pero hanapin niyo po si St. Milet. Bueno, no, pag may kailangan po kayo. So maraming salamat po muli. Ang aking pong mensahe po sa ating mga kababayan sa Laguna ng Laguna. Bigyan natin ang pagkakataon po ang isang kabataan po na 23 years in public service. Isang abogado po at mambabatas. Sanay na po sa trabaho po ng pagiging mambabatas. At sa tulong ninyo, pag pinagtulong-tulungan po, kompleto po tayo. Mula ka ng Minos, hanggang Pagita, ay meron dito. So, sigurado po kahalat ng chismis na posible pala maging Vice Governor si Atty. J.L. Canali. Maraming salamat po. Mga kababayan, mga kasama, pag wala po kayong mapagsubukan at biktima po kayo ng alumanin, isumbong niyo po kay Vice Governor Atty. J.L. Canali. Maraming salamat po. At salamat po. Hindi po, para po lang, board member, Atty. J.L. Canali.